If and if, halimbawa, hindi pa rin sila tumugon, hindi naman kami mangingimi na pailan sila ng kaso, at yung mga kasong to, padadala namin sa PICAP, DPWH, DBM, and Office of the President. Hindi magdadalawang isip ang pamahalaang lungsod ng Maynila na sampahan ng kaso ang mga kontratistang hindi pa rin nagbabayad ng tamang buwis. Ito ang banta ng alkalde ng lungsod kung mabibigo pa rin silang tuparin ang kanilang obligasyon sa kabila ng ipatutupad na General Tax Amnesty Law. Sa ilalim nito, hindi na pagmumultahin at pagbabayarin ng interes at tanging prinsipal lamang ang kailangan nilang isettle. If there is criminal aspect of it, then we'll file criminal cases. Hindi kami mangingimi. But don't get us wrong. Kita mo, haba ng pasensya namin. Bago namin file na kaso, we make sure that due process of law were observed and evidence is present, then we'll make them liable. Ayon sa alkalde, hanggang ngayong araw, 12 million pesos na ang kanilang nakokolekta. Simula nang ihayag nito sa publiko na nasa 100 mga kumpanya na mayroong flood control project sa Maynila ang hindi maayos na nagre-remit ng kanilang tax. Kinabibilangan ito ng St. Timothy Construction Corporation at iba pang mga kumpanya ni Curly at Sara Diskaya. Inaasahang aabot ng higit 200 million pesos ang kabuuang buwis na dapat makolekta mula sa mga contractors. Wala namang ibinigay na eksaktong palugit si Mayor Isko Moreno para makapagbayad ng buwis ang mga ito. Basta binibigyan ko sila ample time kasi they have to pay. Pagtitiyak ni Manila Mayor Isko Moreno, hindi nila pipigilan ang mga proyektong ginagawa sa lungsod basta't dadaan ang mga ito sa tamang proseso. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.